Muli salamin mo, suot muli salamin mo. Baka magustuhan ni Juan, no? Ni attorney. Ayan na naman tayo. Yan. Yung Attorney Junior. Oh, six-footer yun. Six-footer yun, si Gio. Harry Junior. O mamaya, ikaw na naman, Sir Baka Ronald. gusto niya ng bahay sa Baguio. Yan. Dollar account. At saka stocks, no? Uy, Ronald, alam mo yung breakdown, ha? Ano ka na? May sal ka na sa kanila. Siyempre. Talagang mga Viva Max mans natin. Ito na, pag-usapan natin. I'm sure, Ronald, you never discussed this issue at all. This is a completely fresh topic. Kamusta naman ang so may Akbayan Congress tayo earlier this day doon sa Manila Hotel. It looks Lenny actually also had, diba? She sent a video message if I'm not mistaken. Mukhang it looks like, correct me Ronald, and of course I want to also get Mark Gamboa's point of view kasi for a long time ang left, especially ang Akbayan left, which is more of center left, parang relatively marginal, Ronald, just to be honest about it. But now it looks like hope is in the air. Richard, yung episode na ba to? Oh, na-live na tayo. Nanon na pala. Sige, sorry. Hindi ako na paying attention. Nawala yung salamin niya eh. Nandun pa sa bahay nila sa Cordilleras. Mark, hindi ako naka-move on dun sa kabilang channel. Ikaw hindi naka-move on na hindi ka heredera. Naunan ka niya, no? Lucky 99 Superboy. Hindi, ito sa Ronald. Do you think ako parang natakot ako na parang biglang lahat may very optimistic ngayon. I mean, Riza has really emerged as a force to reckon with. I'm proud to say dito sa episodes natin sa RRM talagang in-emphasize natin the rise of Riza, and I think now that's the new received wisdom. Now you cannot count out Riza Ontiveros as a force to reckon with in these elections as a leader of the opposition, and 2028 as early as now everyone sees her as a potential vice presidential if not presidential. Ikaw, Ronald, how do you feel about this? Do you think this is did you see this moment coming? Again, honestly. Now, obviously, of course, you have to have, ano yung sinabi niya, no? Yung parang, ano yung parang analytic mind pero passionate heart? May ganun I forgot the term eh. May term na ganun si Hegel at saka si But anyways, I'm sure if you're an activist like you're progressive, you always have to make sure your passion is there. But at the same time, your mind is realistic about the political landscape. But here we are, and Riza is openly being discussed as a force to reckon with. How do you feel about this, Ronald? Well, usually kasi yung hope kasi nanggagaling sa hindi lang sa panahon ng victory eh. Halimbawa, 2007, Akbayan almost lost it. Yan yung height ng power ni GMA. Nagdeklara pa siya ng state of emergency noong 2006, di ba? Nahuli nga kami ni Randy noon nung state of emergency na yon. Right, that was crazy. And Akbayan almost lost. First time, dyan sa 2007 elections na yan. Pero after nyan, when we survived, no, nagdesisyon yung Akbayan na kailangan natin mag-scale up. Hindi tayo dapat maging defensive dun sa ating near defeat. So anong ginawa ng Akbayan? They supported a presidential candidate and they fielded a senatorial candidate. Galing yan sa near catastrophe noong 2007. From the lowest moment, so imbis na gumuho ka, nag-scale up ka, no? At and the rest is history. Tapos nitong 2019, yan din, natalo ang Akbayan, natalo ang opposition. First time na zero ang opposition sa kasaysayan ng Pilipinas, di ba? Di ba? Tapos pero nung 2022, against all odds, nanalo si Riza. No, nanalo si Riza at sa ngayon, siya lang ang highest ranking opposition na galing sa isang clearly Democratic Socialist Party. So hindi siya ganoon kaliit. Ibig sabihin, you broke the glass ceiling, no? Hindi lang activist, hindi lamang feminist, kung hindi ay isang clear democratic socialist, no? Ngayon lang nangyari yan, di ba? So going into the midterm, may mga organizing, may mga problema, pero it's not just the midterm, it's 2028.
on the horizon, wala namang kandidato ang kaliwa eh. Na merong ganyang stature, may ganyang klaseng, sabi mo nga, may ganyang track record, halimbawa sa Senate. Nag-shine siya eh. Diba? Nag-shine siya sa Senate. Kahit practically nag-iisa lang siya. Dahil si Coco kasi ay paalis na ng Senado, kaya practically si Risa yung may iwan for the next 3 to 4 years, no? Kaya yung aspiration for 2028 ay nakasentro sa kanya. Not only the midterm, dahil siya nga yung highest ranking opposition at this point. At hindi siya simpleng opposition, clearly a progressive. Kaya yun yung pinanggagalingan ng element of hope, Yun nga. no? Na ito ay feasible, no? Ito ay pwede nangyari. So pupunta ka ngayon doon sa bagong level na ang tingin ay baka hindi naman imposible. No? Baka hindi naman imposible. Actually, I was saying pessimism of the intellect, optimism of the will, yung kay Gramsci. Yan. Yeah. So, Gramsci. exactly. So going back to this, I'll ask Mark also about this. Kasi Mark, diba, back in the day, it's easy to dismiss, aktivista yan, leftist yan, walang pag-asa yan sa Pilipinas, ganun. This is a Reagan nation, if I can put it that way. I mean, both of you guys, do you think it's more like Riza adjusting to the political landscape better than almost anyone else from the genuine opposition? Or it's also maybe the Philippines is also becoming much more open to a kind of a progressive alternative kind of politics? Ikaw muna, tanongin ko, Mark. Do you think Riza's moved more to the mainstream, or the mainstream has become also more accommodating of someone like her? Obviously, it's both, but what do you think is the most, or maybe not? Maybe it's Pero I think it's her moving more to the mainstream eh. Kasi yung progressive, hindi pa rin siya ganun. Yung idea, yung mga progressive ideas and like similar na nangyayari sa US or sa ibang bansa, hindi pa rin siya ganun kalat sa Pilipinas eh. And I think, I'm not sure then if kumbaga progressive pero may halong mainstream, then it's the best way moving forward. Pero ang gusto kong i-commend like ito yung recent ni Senator Risa na TikTok. Yung kay Harry Roque na yun. 2.8 million views, 8.4 million views, 1.7 million views. Got it. Yep. Very big numbers. Ang galing nung kanyang social media team now, yung kanyang social media strategy. So gusto kong i-commend na na kumbaga hindi ka lang nagtatrabaho ng tama, you're doing your job well, you're making a difference, 'di ba? Yung investigations nila yan yung nagpasara sa mga pogo, but at the same time you're also kumbaga showing it to the public in a way na they get kumbaga kaya nga naging parang number 1 teleserye itong mga hearings eh, because the way it was presented to the public, the way it was, tapos klaro niyang nasasabi kung ano yung gusto niyang mangyari, kung para saan yung hearing na to, in aid of what legislation. So ang ganda ng kanyang overall social media strategy sa ngayon. Meron pa siya yung mga Gen Z na may sariling Gen Z na interns niya, na may sariling TikTok, tapos she's connecting with her own group of creators, tapos yung kanyang, of course, yung kanyang mga advocacy sa LGBT, sa women's rights, sa divorce. So yun ang kumbaga magandang direksyon na ginagawa ngayon ni Senator. You think It's just about she's figuring out the ingredients for her to be a legit mainstream stateswoman? That's what you're saying. She's getting the social media right. She's getting the timing of her hearings right. yes. Right noise. She's making the right interventions. May substantia, charismatic, and of course, winning elections in 2022 was very hard for opposition, and yet she did it. So you're saying she's ticking all the boxes. I think that this is setting her up for a possible chance to go up sa 2028. Kumbaga malayo, hindi naman malayo. Kumbaga we're not yet there. Pero she's on the right path. Yun ang natural next step. Diba? Sabi nga ni Gio kanina, Richard, nung nagsalita si Gio, outgoing chairman ng party. Una, nagsimula siya sa self-criticism na yung naging problema doon sa campaign ni Lenny ng 2022, talagang kulang sa runway. Dahil very late na nagpa siya, habang yung iba nagpa siya ng mas mahaba.
na panahon, no? So, at least ngayon, meron kang more than 3 years. 3 years, 10 months pa. So, marami kang pwedeng gawin, no? Yun yung isang fundamental difference dun sa 2022 presidential campaign ni Lenny. Pero at the same time, Mark, siguro yung isang kulang na baka dyan makatulong ka and others like you, dahil ang labanan kasi dito ay labanan ng brand eh. Di ba? So, paano mo yung ganyang klaseng mga positive inputs na binabanggit mo, paano ka mag-create ng brand na for lack of a better example, the Duterte and the Tulfo brand. Paano sa ngayon yun yung dominant na brand eh. No? Na hindi mo pwedeng sabihin na hindi kailangan yan. Kailangan eh. No? So yun yung... How can you have elements of that without undermining the integrity of what RISA stands for in Yes. each person? Diba? Then, Parang, I think parang martial arts um, you pick up techniques lang but you're still yourself, diba? Parang ganun yung sinasabi ni Ronald. hindi naman pwedeng hindi bagay. Oo. Hindi naman So, pwede so sa far tayo. lahat bagay eh, on brand eh. Hmm. Siguro kailangan lang ng mas maraming Risa vloggers. Kumbaga parang mga vloggers na Right. talagang nakikipag-away for Parang her, multiplier nag-ano for her. effect. No? Oo eh. Tapos to make Risa diehards. Yun ang yun ang next na step eh. You need yung diehards mo kasi yan yung mga mag-share sa iyo at makikipag-away para sa iyo. So that's how unti-unti you build. Pero ito pa lang nakikita ko lang kulang doon sa kanyang social media strategy. Not so much ang nailalagay doon sa mga post niya about sa akbayan. Parang there should be more siguro. Sa akin ito pala yung aking gustong sabihin din kanina. If 2028 is the target for Senator Risa, sayang eh, may momentum na eh. Kumbaga hindi din natin naasahan na ganito kumbaga yung timing din, and of course she's prepared na eh. Kaya nung dumating yung mga Kibuloy, dumating yung mga Alice Go, she was prepared to take on the challenge. Kaya we are where we are now. Pero tawag dito, yung I think yung akbayan parang magandang bellwether sa party list eh. The same way na ACT-CIS. Kasi yung sa Tulfo, ramdam mo eh. Ramdam mo yung support sa mga Tulfo doon sa kanilang party list na ACT-CIS. Baka you could do the same thing for Akbayan. Diba? Kumbaga, that's where you build Risa diehards eh. Yun yung pinaka-base mo eh. Nasa'yo talaga eh. So, I think yun ang magandang tuunan na ng pansin. And you have you have Rafaela, David, at yung mga nabanggit niyo ba? Exactly. You have a deep bench of mga pwede mo makasama to push for that eh. In the same way na yung sa Magdalo din, sinasabihan ko din na lalo ngayon si Trillanes is on the offensive sa mga Duterte. Maraming galit sa mga Duterte sa Marcos side at sa pink yellow side. So why not use that opportunity for Magdalo na yun nang i-push o kami yung party na pananagutin yung mga Duterte. So it's about kumbaga developing yung sinasabi ko na Mark na baka kulang. Dahil halimbawa, yung ACT-CIS, first time nila lumahok sa party list, meron silang 2.5, 2.6 million votes. Ang kinailangan lang nila for the maximum seat, 1 million. So meron silang tapon na 1.6 million votes. At ang sinakyan nila ay isang simpleng brand. Ipatulpo mo. Diba? Nag-number 2 si Raffy Tulfo, first time nang tumakbo, ganun din yung brand. Ipatulpo mo. Ngayon, dalawang magkapatid. Number 1 at number 2. Diba? Ipatulpo mo. Yun ang sinasabi ko na baka kinakailangan. Maging household brand eh. Diba? Na pag-uusapan ka. Diba Magdalo at saka Akbayan. No? May substance yan, palaban yan, etc. Pero kulang pa ng brand eh. Branding eh. So, yun yung mga ideas ko eh. Like yung sa Magdalo. One marker, one signifier. Parang ganun. One signifier. Ganun. Kumbaga, ang Duterte, ipapatay mo. Hindi mo ipatulpo. Panagutin naman yung word, diba? So yun ang which is yun naman ang ginagawa talaga nila from Congressman Alejano, diba? Hanggang kay Senator Sani. Pero tignan mo, for the first time talo ang Magdalo sa party list, diba? Kahit matagal na silang nandyan. Ibig sabihin, kulang yung brand eh. No, yun yung kailangan namin matutunan.
Vico Soto, ano ba? I mean, kay Isko was, di ba, action, di ba? I mean, yung parang something like that, di ba? Quick action, parang ganun, di ba? Rapid action, rapid Bilis or something. kilos. Oh. Bilis kilos, sorry, bilis kilos, something like that. Pero Risa nga as momentum now eh. It's Mm. just turning that to ano eh. So, kumbaga, yun yung mahirap na part eh. Yung magkaroon ng momentum na ganyan kadaming engagement, ganyan kadaming. Kumbaga, she got the respect of many supporters ng administration dahil sa kanyang ginagawang trabaho. So, now is the right time I have a to question. Again, widen the sorry guys, I just have a question. This is an innocent question. I completely agree with si Maestro. He's mentioning na parang problema kasi with Akbayan is it sounds like an Akbayan, makabayan, ganun. So it actually has that negative connotation, unfortunately, in mainstream. Maybe Ronald, Akbayan should be renamed, hindi kaya? I mean, Well, hindi naman. papatay tayo dyan, but Pero I mean, actually, hindi siya contradictory sa pag-create ng brand eh. Halimbawa, AXIS, napaka-tame naman ng pangalan eh. Pero naidikit siya sa isang brand, yung ipatulpo mo. 'Di ba? Yun yung hinahanap namin. Yun ang hinahanap ng mga progressives, no? to put Riza's face more on Akbayan, something like that. More, a little bit. I mean, I hate Dagdag the yun, points, dagdag yun. but Pero might help tingnan mo, ang tulpo walang partido, walang machinery, 'di ba? Wala masyadong resources nung sila ay tumakbo. Pero nag number 2 kaagad, nag number 1 sa party. It's because a brand. In a way parang Duterte. Yung PDP laban ng panahon ng Duterte, isa lang ang member sa Kongreso. 'Di ba? Pero the brand, the authenticity, the tinataob yung lamesa, the method in the madness, dumikit eh. 'Di ba? Palaban. Gusto Dumikit ng eh, tao 'di ba? Yung palaban eh. Oh. 'di ba? Dumikit eh. In a way, parang si Miriam, nag-number 2 siya, 92 from out of nowhere. 'Di Kasi ba? palaban din siya, From di ba? out of nowhere. Yung partido niya kabubuo lang Yeah. before she ran. And yet she almost won. Sabi nga nung iba, nanalo. 'Di ba? Pero meron kang kwan eh, 'di ba? May something eh, 'di ba? Pero Ronald, I think ang kulang din Sir Ronald yung ano eh. Kasi sa the strongest platform meron ngayon si Risa is yung TikTok eh. Pero doon sa mga TikTok post niya bihira mo makita yung Akbayan eh. So baka kailangan mas maybe and yung Akbayan mismo walang main na TikTok eh. Ang habol din kasi Mark, katulad nung last election na nanalo si Risa, parang siya ay kandidato ng lahat. Kaya siya lang yung nag-survive eh. Minsan bagahe yung party list. Dahil yung ibang party list, hindi ka iboboto. Na mas marami, di ba? So kung ikaw ay representative of a broader constituency, baka mas may chance ka. Halimbawa, nung tumakbo siya for the Senate, no? Ay, Hindi niya ma-focus sa ano, no? Tama. Yun yung kanya. Nag-focus siya ron. At in-endorse siya ng mga pro-Marcos governors. Ortega, no? Singson, no? Di ba? Yung mga taga-norte in-endorse. Parang ngayon midterms naman eh. Sayang. Yeah, diba? Parang maybe she could help build up itong sila. Nga, like yung we could start dun sa TikTok muna nung Akbayan. Pakilala mo ako sir kay Rafaela. Ako gagawa ng TikTok. Yan. Halimbawa, Mark, no? Yung last survey ng Okta, no? Hindi ganun kataas si Risa. No? 0.5% si Speaker, 1% si Risa, 35 si Tulpo, 34 si Sara. Ibig sabihin, ang layo ng dalawang brand Ibig sabihin, so it's about a brand. No? Pero ito puro substance Puro substance, pero ano yung kulang? It's a good, Yeah, those are the numbers, But Ronald, kahit marami ka sa TikTok, kahit marami ka sa Facebook, no? Hindi pa nagta-translate, ano? Iba pa rin talaga yung preference eh. It's more emotional di ba? But Ronald, the disagreement there would be, why do you want to why do you want to beat them in their own game when their game to begin with is questionable? Why not create a viable alternative? Ang sinasabi ko, katulad ng sinasabi ko in previous episode, paano mo ipagsasama yung substance with a brand? 'Di ba? Yung sinasabi ko dati na paano mo aagawin, i-weaponize yung populism ng kanan at ihalo mo sa populism ng progressive movement. Dahil populism by itself is not automatically bad. No, yun yung sinasabi ko. Bernie Sanders, parang ganun. Kaya kino-quote ko si Laclau and Mouffe, kino-quote ko si Baudrillard. Well, in a way, Marshall McLuhan.
The medium is the message. No? The simulacra. Okay guys, eto alam niyo naman kalakaran natin. Meron tayong off the record version and then meron tayong on the record version. Pero once in a while, yung on the record mas interesting pa dun sa off the record. Yung off the record ba? Naka-off the record ba tayo nun? Hindi. On the record tayo. Sabihin ko sana yung off the record. Pero parang I haven't seen also much difference in your case. Pero itong interesting, parang yung on the record ay mas interesting pa dun sa off the record. So kapag tinanong ko ulit si Sir, si Sunny, sabi ko, Yung inagitate mo. no, I said, Oo nga eh. don't. More than half nung podcast eh. Tungkol sa singular topic eh. Di tungkol sa topic. Hintay Eh, ko no? matapos, hindi natatapos. Kalahati na nung video. Doon sa dulo na lang. Isang Ay, by oras the way, kakasuhan ko yung mga Duterte bukas. Parang ganun na lang. Ay, by the way, ano masabi mo kay Harry? Ay, marami akong masabi, pero next time na lang. Parang ganun na lang. Na-compress yung Duterte. Na-compress sa dulo eh. 40 minutes. Grabe. Ayaw niyang tatantanan. Okay, mahal na mahal natin sa ito. May nag-agitate, tingin ko. Oo, what Oo happened? nga eh. Baka, May Ano gumasok. naman si Cecilio? you could have stopped at that 10-minute mark, 20-minute Mark, mark. wag. Bro, ako naman nilalaglag. Tuloy-tuloy eh. Oo Ang nga pala, haba oo nga eh. pala, Senator, pwede tayong bumalik sa topic. Oo. Hindi, ako, alam mo naman, Ronald, I'm a very understanding, giving host. Baka hindi alam ng mga nanonood kung ano yung pinag-usapan. Kwento mo na, Richard. Just a recap. Of course, I discussed, kasi Ronald, ikaw naman pahamak ko, di ba? Yung sinabi mo ni Ronald na your issue is, if you're gonna make proposals, big proposals, you want to make sure you did the groundwork, there was enough consultation and all. So I was just curious na, before Sonny pushing for that kind of aggressive stance, or at least quite controversial, but I would say very sensible in some way too, although controversial and debatable. Nakausap niya ba? At bakit ganito yung reaction na very emphatic kay Lenny? Pero in fairness, nag-agree naman siya sa akin na yung kay Riza ay medyo more nuanced. I would say, I'm not saying that Riza is open to a grand coalition or guest candidacy, but I think mas affected siya dun sa sinabi ni Lenny. Kasi yung kay Lenny, very emphatic. At alam niyo, the rest you can watch it yourself. I'm not gonna put words into his mouth, pero medyo, magpakitaan na tayo. Medyo, wow. Sa mga purists daw, sa mga purists. Bro. Ganun ako, bro. Relax lang tayo. Yung medyo nag-bardagul sang nangyari doon. Ikaw, Mark, na-surprise ka ba? Na-surprise talaga ako sa haba. Kasi isang oras yun eh. So, nag-ano ako ng baka may mga clips siyang sasabihin tungkol sa Duterte, tungkol kay Harry Roque. Parang nagtataka ako, bakit kalagitnaan na nung isang oras na episode, puro tungkol kay Lenny pa rin yung pinag-uusapan nitong dalawa. Yung mga walang postmortem dun sa after the defeat nung 2022, yung mga wag dapat makinig si Lenny dun sa mga purists na ayaw maglagyan ng pangalan daw yung pinamimigay na ayuda. So parang wag daw maging masyadong wag maging masyadong purist at strategize to win. Yun yung kanyang pinakapunto doon sa point ko doon is on strategy be clear, pero on tactics you can navigate it, 'di ba? Kasi ang strategy when you win, everything is possible. Toronaga Shogun, 'di ba? Pag hindi ka manalo, wala kang magagawa. So first you have to win. Pero make sure pag nanalo ka, hindi ka kurakot, mamamatay tao. But on tactics, you have to be flexible. Here, Ronald and Mark, I want to ask, I'm going to be a little bit more Gamboa about this and say, I agree with both Lenny and Sonny Trillanes. That's why I'm open to this discussion. Mark! Sinabi ni Sonny. Sir Ronald, let's be honest. You are the most experienced among us when it comes to, hindi lang Viva Max, pero also when it comes to, you're an apparatchik in a good way, right? Everyone needs an apparatchik if you want to win elections and all. No, do you think tama yung sinasabi niya na on certain tactics, maybe we have to go along with the game, which is, for instance, for people to remember na tumulong ka, baka pwede mo ilagay yung OVP office if not mukha ni Lenny or something. Do you think medyo inevitable na you have to play the game? And can you still play the game and keep your integrity? Again, Ronald, I know this is also quite controversial, but let's be honest. Sabi ko nga, the devil is in the details, and the details are matter. So I want to discuss details with you two gentlemen.
Especially yung Napag-usapan natin dati yan dito eh. Kaya nga after ngayon nun, mainit na eh. Talagang lumabas na. Di ba? Nakita oh, ni diba, si Mark sabi na-shock natin, eh. yung bilanggit ko, baka kulang sa groundwork nung naging public na, nung pinablicize na ni Sunny. Ikalawa ay yung proseso, siyempre, hindi naman yan mangyayari overnight dahil maraming mga ideological, political differences, historical differences, no? At ikatlo, yung sinasabi ni Sunny na yung Leninist concept ng direction of the main blow, 'di ba? Yun yung ang main blow dito is a Duterte, no? So By the way, we're talking about Lenin, not Lenin. yan, yan. Just to be clear, So Lenin. after noon ay nagkausap kami, tinawagan niya ako eh. Yun nga, yung sabi niya na pinaliwanag lang niya na yung episode natin noon na una may groundwork at may mga nagbukas from both sides, no? At Emphatic siya doon na hindi At siya medyo nag-react siya na yung medyo vehemently opposed pa ay yung mga hindi naman kandidato. No? Ayun yung ikalawa ay tactical naman ito eh. Ibig sabihin hindi naman kinakailangang sumama sa isang entablado. Pwede naman katulad ng 2022 elections na parang guest candidate, no? Tapos ikatlo yung sinabi ko na baka yung sorry, Ron, I got you. Hmm. I don't know, maybe Mark knows more than me, but what do you mean by guest candidate? Kasi ang ibig sabihin, sasama ka doon sa mga charot nila, sa mga probinsya. parang ng 2022, sayaw nila, kanta nila, hindi ba? hindi, yung 2022, halimbawa si Lenny, meron siyang more than 4 guest candidates na hindi kasama sa entablado, hindi kasama sa kampanya, no? Pero guest siya. Parang sinasabi ni Sunny, that could be a Kasama sa sample ballot. that could be a framework. Ibig sabihin, hindi pupunuan ng admin yung isa or dalawang slot. Hindi nila lalagyan ng kandidato nila. Yun yung ibig sabihin ng 2 empty or 1 empty, and then naman na lang yung isa, although hindi sila magkasama. Parang sa ngayon, ang groundworking nila, isa yung open. Yung sinasabi ni Sunny, isa yung open. Yung ikalawa, pwedeng bahagi ng negotiations. Pero paano magkakaroon ng negotiations kung nagsara na? No, yun ang sinasabi ni Sunny. So, yun yung paliwanag niya. Batay dun sa ating episode na yun yung 3 considerations na sinabi ko. Baka may maiwan na 2, isa lang ang kasama. Siyempre, medyo nakakahiya naman doon sa iba, no? Yung ganyan. Tapos ikalawa, yung mga proseso na alam mo naman tayong progressive movement, mahalaga yung mga proseso, mahalaga yung mga unities, no, etc., etc. At ikatlo, yung groundworking. Na ang sabi ni Sunny, groundwork niya. At nung ginawa niyang public, merong opening from both sides. At least doon sa mga kandidato. Hindi siya nag-name ng name, pero ang pagkaalam natin, may mga opening naman. So yun, kaya medyo emotional dito dahil yun nga, sayang, no? At saka parang parang siya yung villain tuloy dito. Parang ganun ang nilalabas ng iba. Again, I agree with Lenny na we have to... Parang dito, ako yung villain, no? Ikaw willingly villain ka. Pero ang paborito kong linya dun sa interview nyo nung sa isang araw, yung sinabi niya na na ang daming nagkikriticize sa kanya, pinagmumukha siyang villain, pero he is the one filing the charges against the Dutertes. He is the one doing the dirty work. Siya naman yung tumitindig. Wala naman siyang kasama. May case siya kasi he fought against Digong when presidente pa si Digong, di ba? Na besiege presidente pa. Di ba? I mean, grabe yung... I mean, that guy earned his keep, if I want to say it. You know, I mean, again, you know, we can talk about his failed coups and all of that. But in fairness, during Duterte, I think he earned our respect. I don't know about you, Ronald, but he earned my respect during time of Duterte. Siyempre, I mean, I'm not pro Arroyo, but of course, as a Democrat, medyo I have some iffiness about coup d'etats, diba? But, again, I'm just being honest, but he earned my respect nung panahon ni Duterte at saka yung ICC case, everything. So I think Sunny rightly also feels na he deserves some respect and recognition at, you know, for all of the sacrifices he made. So maybe you just have to give benefit doubt. And kung mag-disagree ka, siguro inunuance mo yan or wag mo isa sa publiko. So I think medyo emotionally, I think he was hurt. He was genuinely hurt. But obviously, I mean, military guy yan, hindi magpapakita ng ano yan. But kitang-kita ng 40 minutes talaga. Tingin ko din it's a call to action din na wag ulitin yung same mistakes na nangyari nung sa kampanya ni Lenny na masyadong late na nag-start. If
Kasi right now he is all in kay Senator Risa eh. 'Di ba? Leader of the opposition, talagang yun ang kanyang kung gusto ng genuine opposition na to have Risa sa top of the ticket or for 2028 kumaga pag-aralan na yung mga pagkakamali before and start strategizing now and start widening the base, instead of nakafocus lang doon sa original base na hindi lumalaki. Innovation, again, Ron, I don't want to put you on the spot. We'll have a separate siguro episode on this, but is Riza's stance the same as Lenny, except she just couched it in a more nuanced and diplomatic language, or you think Riza is a bit more quote-unquote pragmatic and realpolitik on this? I don't know. I mean, what is your understanding, Ronald? No comment ka na for the first time. Nahuli kita! Buti si Risa na talungin mo. Walang comment for the first time. Sige. Mark, hindi lang ikaw yung walang comment, pati si Ronald din. Ayoko mag-misrepresent eh. Baka ikaw masabi. yung Richard Hilaria, pwede ko i-misrepresent. Ayan naman tayo. Sino ka? Hello, who you? Alright. Pag-usapan natin na next episode naman si Harry Roque. Kasi pag-usapan ng Bardagulan, idikit din natin kay Risa yan eventually. Pag-usapan natin. Ayan si Marco, kinikilig na. Nagagalit pa rin ako Sabihin ko sa'yo next episode kung ba't ako nagagalit. I can see that. Pag-usapan natin, parang kung every week wala tayong Harry Roque episode, parang kulang ang buhay natin. Pag-usapan natin. Alright. Welcome everyone dito sa latest episode ng Tres Marias, otherwise known as RRM. Kamusta naman kayo dyan? Attorney Mark Gamboa at saka si ex-secretary, future senator, si Sir Ronald Llamas. Kamusta naman kayo dyan, Sir Llamas? Balita ko, nasa kabilang channel ka na naman kanina. Ayan na naman tayo, Sir Ronald Alam mo, makakarin na talaga kita. May humingi ng tulong 7 days a week, isang araw lang. Wag mo parang, alam mo, hindi kami kasing big time ni Christian Esguerra, small time lang kami ni Mark. Pero sana naman, hindi kami pahintayin ng 30 minutes. Tatampo. Si Mark, may sarili ng podcast yan napapanood ko Big time na yan si Mark. Si Mark, ako lang small time dito, okay? Sana naman, Sir Ronald, wag niyo naman kami pahintayin, di ba? Mamaya gagawan pa na ng issue na pinahaba pa nung kabilang channel. Sabi ko nga, exacto 10, di ba? Exacto 10 di ba? 7 days a week. Hindi pwede isang araw na hindi kami. Sir Ronald, next time please, wag na natin next to next. Mag-walk out na kami ni Mark. Mark, di ba, alam mo, nagdadrama na ako kanina. Kaya na lang ako para mawala yung selos Oo. Oy, ikaw nga, Mark, ang nag-echesero, hindi pa sila tapos sa kabilang channel, mukhang tatagalan sila. Isa ka ba? Echesera ka. Umalis na si Paeng. Bumalik na sa Akbayan Congress. Kaya naman ni Paeng, kaya niya mag-isa, hindi makailangan ng may chaperon. Okay, ito na. May Akbayan Congress, nagpapacilitate Sir Ronald, parati may palusot ka, no? Sige, ito na. Last time na to, Sir Ronald. Talagang mag-walk out na ako next time. May naka-comment na, waiting pa daw sila kanina pa. Anyway, let's get the ball rolling. Ito, unang-una, yung pinakabenta natin episode last week, guess what? LGU. Grabe, naka 60,000 views na yata yung episode natin. Grabing comments, 1,000 comments, talagang crazy. Dami pala natin na bardagulan doon sa episode natin. Siyempre, politics is local. All politics is local. Talaga. Laos na yung mga laos na yung mga Duterte. Ang boring it's the same names Paulit-ulit, diba? Ito na. Si Cynthia Villar. May konfirmado na tatakbo siyang mayor at parang may sinabi siya na, pag hindi siya binoto, pag hindi siya binoto, kanino ang kasalanan? Kasalanan ng voters. Sila mawawalan. Sila naman. Hindi, may sinabi pa siya mas malala doon, pero hindi ko na sasabihin, pero geographic. Sabihin mo na. Cynthia strikes again. Kunin natin verbatim, ano sinabi ni Madam. Ang natatawa ko, yung sinabi niya na si Manny, gusto akong mag-congressman. Pero po, sino masusunod? Ako pa rin masusunod. Ano yung gusto niya? Ang dami niyang mga bombs, no? Parang nagda-drop siya ng grenade, no? Right and left. Ibang klase talaga si Madam Villar. So ito, Cynthia Villar strikes again.
Sir Ronald, siya bang nag-replace kay Madam siya bang pinaka-spicy dyan sa senators ngayon at I mean, it used to be Miriam Defensor. Obviously, she's a completely different quality and order of magnitude, matalino tayo, etc. But parang si Cynthia yung nag-try na mag-replace na more, more comic type, na hindi ganun ka-intellectual like Miriam Defensor. Parang yung mga stupid forever ni Miriam Defensor, parang ginagaya ni Cynthia ng ganun, no? Except, yung version niya, baba ba tayo? Billionaire. Ganun. Baba ba tayo? Yung mga ganun, di ba? Iba yung pagiging funny at saka witty ni Cynthia. Miriam, di Ni ba? Miriam, of course, next level. Oo. Intellectual yung sa kanya. Oo, Talaga. iba yung pagiging funny tsaka kanya. Ito kasi ay talagang parang 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 yun talaga nasa palengke. Palengkera talaga, di ba? with the tone. Paano pero bilyonarya, no? Pero Ayun, pinakamayaman. yun lang nga. Pinakamayaman, Mark, hindi lang Oo. dollar Oo. billionaire. Dollar. Mayaman. Oo, mas mayaman pa kay Big R. Mayaman pa. Combination namin ni Big R at Henry C. at Zobel Ayala. I mean, ibang klase talaga. Ibang klase talaga itong mga to, no? So, anong bang latest chismis sa Las Piñas, Mark? May narinig ako dyan. Actually, Sige, nagtanong-tanong na din yun ako ang sa mga mga gusto ko kaibigan sa'yo, ko. mga narinig mo eh. Kasi ito yung interested yung mga tao, yung sa local yung drama eh. Di ba, yung kapatid ni Senator Cynthia, si pumanaw na Mayor Nene Aguilar, di ba? So, ang naiwan yung asawa, yung mayor ngayon, at ang papalit sa kanya yung anak, yung si April Aguilar. So, merong rift ngayon between sa panig ni Cynthia at ni Vice April. At ang huling naririnig ko kung sakaling ang hindi sila magtapat, congresswoman pa rin yung tatakbuhin ni Villar, baka may ilalaban itong si April. At vice versa. So meron pa rin chance na, sabi nga ni Cynthia, kung siya tatanungin, gusto niya para matapos na, wala nang proxy-proxy, siya na mismo yung lalaban. So meron din siyang ilalaban. Parang moves ni Isko yan. Ako na lang. Para maayos. Iyon. Pero ito pa yung isang dyan, ito yung may isang option pa na baka si Camille, baka hindi magsenador. Merong ganun ako naririnig na option lang to kung sakaling hindi nila maayos. Kasi may chance pa rin namang maayos. Baka naman nagtatampo lang din tong si Cynthia, baka may gusto lang o baka may o yung kabila, ganun lang din. So baka si Camille pa rin yung congresswoman, si Cynthia yung mayor. Tapos may ilalaban din yung kabilang side, yung pinsan niya, yung sa mga Aguilar. So si Manny ang magsesenador. Sino? Si Manny. Hindi din. Si Manny mukhang happy retired na eh. Siguro baka nakikita din nila, medyo pangit tignan din naman na dalawa-dalawa yung senador. Pero isang option lang yon. So, ay, nahihiya pala sila, Mark? Nahihiya pala sila? So, sorry, I mean, I'm surprised. Ang naririnig ko naman, meron daw kasi... Nakakahiya land conversion eh. Meron yatang mga wala akong narinig. Sabi mo, Sir Ronald. May kaalyado si April na gustong gustong i-chapwera na yung mga Villar para sila yung siguro. So may mga ganon. So may puro proxy war nga talaga sa BF Resort. Tapos yung mga viral ni Cynthia na sa gate, yung may kaaway siyang guard. Related lahat yun dun sa awayan nila nung kabilang panig Kaya umiinit lalo kung talagang mag-decide siyang tumuloy bilang mayor. Magpamangkin yung maglalaban sa Las Piñas. And who knows, baka gusto naman ng Las Piñas, iba naman. Villar naman yung subukan nilang mayor. Although Aguilar pa rin yan. Pero para ibang branch naman ng pamilya yung subukan nila, di ba? Baka sarap buhay ibang naman. Sarap buhay pag ikaw yung mayaman. Talagang ang hirap ng buhay. Magsenador ba ako or congressman? Parang hirap naman ng buhay. Mayor na lang ako. Parang sakripisyo ko sa buhay. Sir Ronald, ano naman ang latest na balita mo sa Manila? Kasi ayoko mahirapan si Mark. Pili ko, Mark, kaya bentang-benta kasi. Hindi, may balita akong bago din kanina lang. Oy! Yan. Ano, Mark, ano nangyari? Anong latest kay Isko? Sa council, city council. From nagsimula si Isko with 12 councilors out of 38. Ngayon nasa 17 na. Tapos meron pa isang story ng isang
isang konsehal, nag-birthday party, nag-attend yung mga kakampi kay Mayora. Pag-uwi ng mga kakampi ni Mayora, biglang dumating si Isko, tinaas yung kamay, nag-switch, lumipat on the same night. Grabe! So, Wala man lang. 17 So ano na ang 17 na numbers? sila. Ano na ang balance of forces? 17 out versus 17 out of 38. So tatlo na lang, magic number of 20. Kanina sa City Council, pumasok yung mga konsehal ni Isko, naka-uniform. Pare-pareho ng suot. Tapos they would declare na nag-quit sila ng committee nila. Oh. Nag-quit sila ng committee nila and they declared na sila yung bagong minority. Na for some reason hindi pinayagan nung majority na kasi merong token minority kasi magkakakampi sila lahat dati. So may token minority. So nanatili pa rin yung token minority na 4 na ang medyo weird yung minority leader is kapatid ng mayor. So kanina daw muntik na sapakan ba? Basta nagkaawatan kanina. Parang Korean Assembly yung nagsalpukan sila, ganon. Umabot sa punto daw na nagkaawatan na. Kasi nagsisigawan na, nagpapatayan ng mic, tapos muntik nang magkaabutan. So ganun kainit yung konseho ng Maynila. Pero Ronald, di ba mahilig kayo sa ganun mga frat? Yung mga gawain niyan sa frat, di ba? Oo, sa UST, sa Dapitan, tsaka sa Pinobal. Malapit lang UST dyan. Baka pwede kayo magpunta dyan. Pero ano yung trigger, Mark? Ano yung trigger ng away? Kasi ayaw payagan yung minority na sila na yung bagong minority. Kasi 16 sila 16 yung bilang nung nandun kanina So dapat sila na yung minority. Ayaw bitawan nung minority leader na kapatid ni Mayora yung pwesto ng minority leader kahit 4 lang sila at kakampi naman din sila ni Mayor. So bumoto So yung minority na company. So yun yung naging issue malaki kanina. Yung company union ayaw pumayag. Yung minority na company union. Ayun. O tapos sa vice mayor, may 'di ba ang unang usapan ay si Ali. Kaso itong si Ali ata nag-accepted a new job, USEC sa agriculture. Ay, mas malaki. So ang posibleng mas malaki kita ron. ang from the ICT sa agriculture. Ang pinag-uusapan, although ito ay rumors pa lang at hindi pa kumpirmado, ay yung kanyang kapatid na babae, si Chi Atienza, ang maaring maging vice mayor ni Yorme. Pero ang daming nangyayari, ang daming nagtatalunan, so marami pang pwedeng mangyari bago mag-filing sa October. Civil War. So, Sir Ronald, papunta ba sa Civil War ang Manila? Ano ba nangyari sa salpukan? Masama yung loob ng kabilang kampo dahil ang sabi raw nila Isko ay nakipag-usap sila ng maayos. Ang sabi naman ng kabila, hindi naman daw sila talaga kinausap, no? Kahit papaano naman daw may pinagsamahan dati, no? Lalo na yung tatay na pumanaw, di ba? Tapos ito bigla na lang daw silang sinabihan na tatakbo na. Parang ganun. Wala naman daw nangyari na mga usapan, no? Himasan, nego-nego, di ba? Yun ang sabi nila, yung kabila. No? Biglang parang binagsakan na lang sila ng bomba na tatakbo na. Ano ba informal surveys to say sinong mas malakas ngayon? Yung latest from Okta Research, yun pa lang ang latest na lumabas, Isko is at 75%. Ay, wala na. Ano na yan? Tapos si Aimee nandun is around mga 14, si Mayora is around 8%. Ang layo. Wala na. Pero ang interesting dun sa Okta Research, kapag one-on-one si Mayora at si Aimee Marcos, lamang si Aimee. So baka yun yung naging problem siguro na nakita na if mapalaban si Mayora sa ibang kandidato na medyo malakas-lakas o medyo matibay-tibay at may resources, baka mawala yung Maynila sa kanila ng tuluyan at mapunta sa iba. So yun yung pinag-aawayan at pinaka-argument na nangyayari. No? So kung ganito, wala na. Next week, Civil War na yan. Si Mayora, nag-State of the City address. At she said na tutuloy ang laban, samahan nyo ko, and
she signaled na hindi siya atras at Pag-ibig niya. kumbaga may mga konting pitik-pitik na, pero yun nga, yun ang pinaka-ano niya. And she mentioned yung, for example, yung mga congressman na sa kanya, binati niya, tapos yung sa kabilang side, hindi na niya binabate, yung mga usual na ganun. So hindi na Wala na pumupunta doon sa unity. mga ano. Wala na rin yung Sa Congress, Mark, anong latag? Sa Congress? Nag-attend sa State of the City address ni Mayora yung 5 out of 6 congressmen. Yeah. Pero out of the 5 na yon, 4 na yung committed kay Mayora, may isa pa na undecided, which is Erwin Cheng ng District 5. So, Parang yung House the of rest, yung Dragon 4, to ah. Parang House of Dragon, yung mga Riverlands ba yan? Yung mga ayaw mag-commit dun sa competing oo, Game yun of nga. Thrones, ano? Dragons. Ibang Pero klase. pero si Isko, sino na yung kanyang slate para sa Congress? So, sa District 1, yung nag-stay sa kanya, si Ernest Dionisio. Sa District 2, ang ilalaban niya kay Roland Valeriano, na dati niyang kaalyado, ay si Carlo Lopez, si dating congressman ka. So, yung Lopez tsaka sila Isko, nagsama Tama. ngayon. Sa Mm. District 3, wala pa. District 4, ang pangalang matunog ay si JTV Villanueva, konsehal doon. And he was supposed to be the minority leader. Siya yung minority leader dapat itong bagong ano, kaso hindi sila nga pinaupo bilang minority. Sa District 6, another councilor, si Joey Uy, ang lalaban kay Abante. So yun ang ano, yun ang Mark talaga, ano? Talagang granular information. Barangay per barangay. Next time, magkano tayo dyan? Mag 3D map tayo. Sa ganitong barangay, ito yung latest. 900 barangays yan sa Manila. Medyo madugo yun. Grabe pala yung Game of Thrones sa Manila. So Sir Ronald, papunta na ba sa Sanpukan ito? I mean, ano ba ang kasaysayan ng Manila? Is this the worst we have seen? I mean, we remember the ERAP, Isco times, the Yung League. Erap Lim, malala yun. ERAP Wala yun. Talagang Bardaguls yan, di ba? Oo. Bakit ganun ang Manila? Talagang medyo grabe. No? Is this the Tondo Siga thing? Mara- What's going on there? Maraming reclamation eh. Ayun. Maraming flood control projects. Grabe, talagang walang kapatid, walang kaibigan. Yan naman yata yung normal sa Manila. Bumalik lang sa normal. Kasi nung panahon lang ni Isko, doon napag-ano lahat eh. Napagsama-sama lahat. Ngayon, back to normal. Ganyan naman talaga yan. Ganyan yung bangayan, awayan, Okay, sige na, Mark. muntik nang magsuntukan. Neutral ka na naman, Mark. And then, normal lang yan, magsuntukan. Sige lang. I-push mo lang yan, Mark. Sir Ronald, ano man latest sa Taguig at saka Makati? Doon naman tayo sa mga yayamanin na area. Siyempre, paborito natin, Ronald, kasi pretentious tayong dalawa. Well, maganda itong Taguig dahil siyempre ito na yung isa sa pinaka-importante, if not the most important city in the country. Nung bumagyo nga yung Karina, pinagmamalaki ng mga tiga-Taguig. Sila lang ang hindi binaha. Nag-ano sila. Oo. Sila, Sila yung the best. The may best in Dolomite Beach na sila. Oo, sila the best in urban planning, etc. So, tapos, ito na yung ito na yung pumalit sa Makati as the financial capital of the Philippines. Di ba? Shopping capital. At the same time, ay yung maglalaban dito mukhang magkamag-anak. No? At nadagdagan pa yung bakbakan diyan dahil merong naipanalo yung Taguig na 10 barangay na more than 30% ng botante sa Taguig ngayon. Siguro nagsisisi ngayon yung mga Cayetano, ba't ba nakuha pa namin yan, no? Talaga. Dahil nung nakaraang barangay election, lahat ng kandidato ni Abby Binay nanalo sa 10 barangay. Talo lahat yung kandidato ng mga Cayetano. At saka yung dating yung dating Vice Mayor sa Makati, si Kado. Yung dating Vice Mayor ni Binay na lumaban sa kanya. Di ba? Na ngayon ay nasa mga Cayetano na. At ginamit ng Cayetano para kunin yung 10 barangay na galing Makati, yung mga 10 Pembo, no? At mukhang hindi nakuha. At ang nanalo ay yung mga tao ni Abby. Na for now ay mukhang ang pagkiling ay lalabanan yung mga Cayetano together doon sa lalaban sa mga Cayetano, no? At
At dito yung mga nag-unfold na kalaban ng mga incumbent na Cayetano ay mga kaalyado rin nila, no? Mhm. Kapatid, Parang na Duterte sila. Parang oo, sila yung Duterte na lahat bumaliktad sa mga kanila. Zamora, mga bagong salta na Yun yung bilang, latest. Si at Pami yung dating, Zamora. at yung dating mga tinga na Oo. wipe out ng mga Cayetano. So meron kang coalition of the willing, no? Coalition of the willing. Yung mga tinga malapit yan sa Marcos, no? Na masama rin ang loob sa incumbent na Cayetano. Tapos yung mga Binay, meron din yan sama ng loob, no? Ang bago ay yung kapatid at saka yung mga Zamora. Dahil yung Zamora ay Yung Zamora, may, interesting din, may Richard. kongresista yon. May kongresista yon, Mm. no? Oh. Ang interesting pala dun sa Zamora, kasi nagtanong-tanong din ako, mag-BFF pala si Pami Zamora, yung congresswoman na incumbent, at yung si Mayora Lani. So Mm. hindi lang sila magkapartido, as in parang mag-best friend. Before. Tapos ewan ko, depending on the side kung saan ka maniniwala, ang sinasabi, narinig ko, baka parang nagiging threat itong si Zamora, kaya parang na-exclude siya doon sa circle ng mga Cayetano hanggang tuluyang maghiwalay. At ang nangyari nga, nung sa Carina, pinaghintay daw ng 3 oras itong Ay, si pastusan yan. Congresswoman. Ayaw papasukin doon sa relief court, sa basketball court. Kumbaga pinadlock yung basketball court para tapos hindi makapasok yung mga relief goods na dala-dala nitong si Congresswoman Pami. Ang sinasabi ng City Hall hindi daw kasi dumaan sa kanila or hindi kino-ordinate sa kanila. Pero yun nga, syempre panahon ng calamity, sana wag nang politikahin at ibigay na sa tao yung mga So yung mga relief calamities goods at saka doon. yung relief, yung politics around that, lalong lumabas yung fault lines, di ba? Yung mga simmering heat. Sir Ronald, ikaw Pero sa even before that, nagkaguhitan na eh. right. So Nagkaguhitan na, nakadagdag lang yun. Kumbaga lalong uminit lang. Nakadagdag. Ang wild card, Richard, ang wild card sa buong sitwasyon na yan is the former mayor and brother-in-law of Mayora Lani, si former Mayor Lino Cayetano. Ayun. Director Lino. Director ngayon. Pogi sa kanila, di ba? Yun ang gwaping sa kanila eh. And meron din siyang issues sa kanyang kapatid kay Alan. Pero yun nga, syempre magkapatid pa rin. So merong ang tanong diyan, sa ngayon gumigit na siya eh. He is trying to pagbatiin kung kaya pang pagbatiin, pero kumbaga he is also kumbaga being courted or usap-usapan din. Bigar, baka maingit ka, Bigar, ha? Balak ako dati gawa ng pelikula ni Lino Cayetano, pero baka kasi rated R. Viva Max, Viva Max. Viva Max. Yun ang sasabihin ko eh. Viva Max. Gumawa talaga siya ng pelikula sa Viva Max, ha? Shogun edition. Pero hindi yung akin, ha? Hindi yung sa akin. Iba sa akin. Sa'yo yung sana upgrade pa niya lalo. Pang Marvel superheroes. Avengers edition. Pero sa tingin ba mga Cayetanos became a little bit more complacent? Kasi yun nga yung ebbs and flows, di ba? Yung mga Ibn Khaldun, yung mga theories na first generation, aggressive, second generation, medyo matino-tino. Pero over time, yung coherence ng dynasties ay bababa. Parang ganun ba nangyari? Sa tingin mo ba mga Cayetanos or even the ang tampuhan kasi dyan, dahil nakaka one term pa lang si Lino, tapos pinalitan siya kagad, no? Wala naman siyang masamang ginawa. Medyo wala naman siyang palpak na ginawa. Kaya ang feeling niya, parang hindi naman masyadong maganda yung ginawa sa kanya. At least yun yung from his side, no? Pero syempre, ang tingin kasi dati kay Lino, parang a junior brother na hindi naman talaga nahasa sa politika. Kaya baka Viva Max na lang siya. Oo, parang pang stopgap, no? Kaya syempre nag-rankle din 'yon. Tapos nakadagdag pa yung ilang mga issues. Nagkaroon ka ngayon ng Coalition of the Willing, nasama pa yung 10 barangay ng Makati, no? Tapos syempre yung mga dati ng mga galit
yung mga tinga waiting on the wings. Duterte No? nga, parang Duterte din sila, di ba? Understood Oo. na rin sila, di ba? Oh, so dagdag. Tapos siyempre may national politics yan. Dahil siyempre si BBM may sama ng loob. Dahil doon sa dating debate, kung naalala mo, no 2016, di ba Mark? Yung Oo. vice presidential debate, di ba? So, yun, hindi nakakalimutan yun. Hayaan niya si Nagulat BBM. nga ako na farmer Oo. din pala si BBM. Kala ko hindi farmer eh. Nagtatanim din pala. Pero ako ang opinion ko ano eh. Pag Hmm. pinapakiramdaman ko yung sa Taguig, parang hindi kasing ganon kalakas yung diin nung Hmm. Malacanang sa Taguig kumpara sa ibang lugar na talagang ano sila, kumbaga papasok sila o pupush sila ng gusto nilang kandidato, particularly because of dun sa dalawang senador na Cayetano na baka kailanganin nila in the near future. So Pwede. yun yung ano ko. Lalo na kasama sa nagtanggal kay Mig Subiri at sumuporta kay Right. Chis Escudero, no? Oo. Kaya kwan no? Yun yung isang So yun isang variable dyan. baka kailanganin ni BBM lalo na dalawang boto kaagad yun yung magkapatid, di ba? So may Lalo na factor din yun. Lalo na kung may parating na impeachment. Ayan, oh, kailangan mo ng Wala vote. naman yun, kung sakali lang naman. Sakali lang naman, no? Every vote counts. Oo. Kung sakali lang naman. At saka hindi katulad ng mga Villar, wala silang hiya na dalawa-dalawa sila sa Senate. So, you know what I'm saying? Let's talk about a little bit of hope. Hindi natin pinag-usapan ng Pasig. What's the latest with Vico Sota? I mean, is there Bardagulan or Vico Sota's kind of consolidated? May hirapan sila sa Pasig dahil ang talagang focus ni Vico talagang local lang eh. Kumbaga hindi siya nagpapadivert ng attention sa ibang mga extraneous sa diyan lang siya. At wala namang ibabato sa kanya. Walang corruption, di ba? Medyo decente naman yung kanyang governance. But Ronald, di ba, they try to make issue dun sa yung City Hall expansion project nila kaya nagwala-wala si Vico Soto, nag-speech siya na in-explain niya bakit ganito yung presyo, bakit ganito yung presyo. Walang traction eh. Pumuputik sa kanya eh, pero yun nga, sablay. Netiwala yung tao eh. Walang Kasi traction transparent eh. Kaya, And ang maganda kay Vico, ang magandang makita sa kanya is pinapatulan niya yung ano eh. Pag merong konting signs pa lang ng fake news, sasabihin niya kaagad eh. O merong ganitong page na akala mo positive sa akin. Tapos biglang dumami yung followers. Tapos after ilang buwan, fake news na yung sinasabi. So he is proactive in calling out yung mga social media na atake sa kanya. Diba? Tama yung ginagawa ni Vico. Yan ang sinasabi ko eh. Dapat i-call out mo, hindi pwedeng pakit-pakit ka lang eh. Which I think is a perfect segue to our next episode because we have someone saying hindi pakit-pakit ang opposition. Yes. Yung Pasig, parang parang good versus evil yung bungguan diyan, no? Kaya mahirap makasingit. Medyo clear yung mahirap makabalik diyan yung mga Eusebio. Dahil naipinta sila as evil versus Vico Soto who is good, no? So baka uphill bago nila mabago yung narrative na yan. I don't want to put you guys on the spot, but I mean, Vico won without any vote buying or anything like that, considering the hold of the Eusebio. Grabe, no? I mean, dapat pinag-aralan talaga. How was that done eh? Without... dati, Action Demokratiko yun. Na nag-resign. Siya yung muna lumalas. Pero yung kasi syempre kaya hindi din ganun kadaling makopya sa ibang lugar. Nagkataon lang din of course nandoon yung yung Soto So syempre nakatulong din kay Vico na of course Dabarkads yung tumutulong din kampanya. Tapos yung kanyang tito ay Senate President at that time. So for protection man lang. Kasi yun yung mga nagiging problema when you go up against dynasties eh. 'Di ba? Yung una yung security mo, pangalawa yung name recall mo sa tao. Muscle money, name. And nagkataon din na itong si Vico maganda yung kanyang upbringing, Christian upbringing at kumaga straight arrow kaya kumaga nagsama-sama yon to have what we have now. Everything, Ano ba yung upbringing ni Vicar?
Christian di ba yan? Christian di ba yung Mas upbringing yan? mabait ako sa'yo. Yan lang. Ah, Basta, hindi ko whatever sigurado. you do, Shogun, Hindi ko mas sigurado mabait. yung upbringing yan eh, no? Kung Yan tayo. ha? Mami, inaaway ako ni Ronald. Yung nanay ko, ano yung sinabi ni Ronald dyan? Mga gumagano mami eh. Alright. Sige. Pag-usapan ko sanang Caloocan, but it happens that the person who ran for Caloocan, may mga masabi rin sa national. So, medyo partagulan na nangyari kahapon, medyo nabigla din ako. Pag-usapan naman natin si former Senator and future Mayor Antonio Trillanes at yung kanyang proposals at bakit medyo mukhang may konting may konting... Yung nag-member ng Action, tapos yung member ng Action na umalis, lumipat sa Liberal Party, Right. ba yun? Magaling yan. Alright, pag-usapan natin yan. Thank you very much, my fellow Tres Marios, RRM in the house. Attorney Mark, kasama po natin ngayon. Dami niyang reklamo na hindi siya kasama sa Heredera. So baka sino yung yung isang Cayetano na nawala ng mayor kaagad, medyo masamang loob ngayon, baka bumaliktad, baka gano'n na mangyari sa'yo, Mark. Mamay witness ka na dyan sa Lucky 99 case. At kasama of course natin, extraordinaire Mr. 0.6%, nalay natin sa next quarter, times 2 na yan. Si Sir Ronald Llamas. Pag-usapan naman natin ito guys, ito na mga Duterte. So, ito na si Sara, mukhang hindi sapat yung concert. Hindi sapat yung visit niya sa Munich. Mukhang bad trip siya. First name basis pa. Inaway pa niya yung PNP chief. Parang first name. Parang Ronald, bakit ginano mo yung parang gano'n Ba't kinikising mo yung bahay ko? Si Bongo rin, natatanggalan. And si Sara, nagdrama na parang kailangan daw nila ng protection, including online. Wow. So bawal pala sila. Dahil from 400 plus, naging 300 plus lang. Ayan, kawawa naman siya. Kawawa Hindi naman. batalyon. Ano lang siya, militia na lang siya ngayon. And speaking of this, all of this is going on. Ang MNLF ba ang nag-offer ng security? I mean, isn't it ironic for Duterte to be against NPA, against insurgency, and then mga kaibigan nila, MNLF, Communist Party of China, mabait pa sila sa Workers' Party of North Korea. I mean, if this is not hypocrisy, what is it, Sir Ronald? Ha? Ito mga Duterte. It's all of the above. Hindi siya seryoso, hindi rin siya nag-joke. Di ba? Sino ba yung kanyang kasama ng campaign para nung manalo siya? Sino ba yung kasama niya for more than 2 years sa kanyang gobyerno? Di ba mga communist yun? Ano diba? may Di degree ba mga kaibigan mo yun? Mga makabayan naman daw. Makabayan. Pero hindi ko sinabi yun ha. Sinabi ko lang yung mga sumuporta sa kanya ng mga kwan. Sa una lang naman daw sa election, tapos namulat naman daw sila sa pagkatao. Wala, meron ba? Wala akong nakitang summation. Wala akong nakitang assessment. Hindi, meron. Na-interview ko si Franz Castro. Yun yung position. In fairness naman, on the record naman na medyo sa una lang daw, they were explorative, mga ganon, pero... Hindi ko nakikita yung on the record eh. Pakita mo nga sa akin. Para forward ko sa'yo. I But stand corrected. To a certain degree, in fairness. No, in fairness. Pero obviously, they're not shouting it out na sorry, ganon. For reasons we all know. No, but going back to this, mukhang delikado sila kasi Remulla, the DOJ secretary, more or less said what we have been saying for a year, na it's just a matter of time before the government say, sorry, wala kami magawa. Pahala kayo dyan, ICC. If you need it, Interpol yan. At yung pagkasabi pa ni Remulla, naku, hindi namin pwede block yan. Mapapahamak yung national interest. So, talagang patay ka, di ba? So, ano tagal na natin sinasabi yan? Last year pa natin sinasabi. 12 months. Di ba sinasabi natin na papunta na tayo dyan. Lalo nung sinabi ni Marcos, di ba bumalik siya from Hawaii nung December. Sabi niya, sige, pag-aralan namin. Sabi ko, wala, this is it na. Tapos na. It's coming. So ito na, the chickens are coming home to roost. Ito na ba, Sir Ronald? Ano mga dyan? Yes. Dyan. Oo. Hindi na siya Damocles sword. Kung hindi mga broken egg sa ulo. Wala na, hulog na. Oo. Kaya, pero titingnan mo, tahimik na tahimik si Kwan, ha? Tahimik na tahimik si Digong.
Oh, takot siya, Di no? ba? For the past few months, tahimik siya. Ang nag-iingay si Baste. Ang nag-iingay si Sara. Di ba? Pero Bakit nga ba? si Digong tahimik. Di ba? Kasi No? vulnerable Bakit siya. kaya? Ikaw yung principal eh. Sabi nga ni Trillanes nung isang araw last Monday. Sabi niya, 'di ba, binigyan ng warning ng ICC yung 5. Sila Bato plus 2 active police generals. Yung isa nasa NAPOLCOM pa. So ang sabi ang tanong ay bakit yung 5 binigyan ng pagkakataon sumagot? Bakit si Digong hindi? Tapos na yung kay Digong eh. Ronald, may Yung nakita ka kumbaga, sa TikTok? Wala na yung daw siya. yung kay Digong tapos na Mark, eh. nakita mo sa TikTok, wala na daw. Wala Oh. na daw siya. Hmm. Nakita mo parang, oh my God, sabi naman naman. RIP. Nawala lang siya ng 2 weeks na magsalita. Wala na siya. Oo. Tao. Oo. Sana meron silang blue notice. Tama ba? Yung blue notice, ibig sabihin Pwede ka umalis, pero hindi ka na babalik. pag lumabas sila ng bansa, i-hold sila sa mga Immigration. countries na member ng Interpol. Pero hindi pwede naman sila sila lumabas, walang huhulihin. problema. No, Wala. i-hold sila until an ICC delegation pupunta ron para tanungin sila. So it's not yung red notice, yun yung doon sa nakatira doon sa bahay ni Harry Roque. Yung nakatira doon sa bahay na may-ari ay isang company na miyembro si Harry Roque. No, yun ang red notice, yung nakuha ron. Ibig sabihin ng red notice, huhulihin ka talaga. Talagang Ibig sabihin wanted ka talaga, kibuloy no? ka, kibuloy. Oo, yung blue notice, i-hold ka lang until dumating yung ICC para ikaw ay i-interview, interrogate, etc. Ang problema, kung isang taong hindi dumating yung ICC dun sa airport na ikaw, Ando ka lang. parang pelikulang The Terminal. Alam mo Mas yun? stuck ka doon forever. Oo, di ba? Alam mo yun, di ba? Yung the pelikulang The Terminal. Parang ganun. Yugoslavia, kasi So yun ang kaibahan ng red at saka Oo. blue notice. wala bang, baka siguro ikaw, Ronald, yellow ka, yellow. Yung tipo, any moment, pwede may notice. Ikaw, Mark, can you believe it? Ito na talaga, we're getting there. Ano sa tingin mo, Mark, magkakaroon ng Mexican standoff sa Davao? Na talagang maghuling MNLF style na Nurmis. Di ba parang Ronald yung Nurmiswari style na hindi kami bibitaw, yung mga ganon? Sa tingin mo, ako tayo dyan? Ang problema Sino sa baka MNLF, magtatagulang? ang problema sa MNLF, ang daming factions niyan. So, Magulo yan. ano bang faction yung susupport kay Digong, 'di ba? Ano bang faction yung magbo-volunteer i-secure si Sara? No? Dahil ang daming factions yan eh. Ang MLF, seryoso 'yon. No? Yan. Gusto mo Abu Sayyaf? Medyo scraping the bottom na sila. Siguro naman Sultan Kiram na lang muna. Medyo Kiram level naman. Ayun, pwede yun. Abu Sayyaf, grabe naman sila. No? Ganun ba sila katumawa? Maute, gusto mo maute? Kasi aside from the Kibuloy, may basement sila na pwede i-share kay Kibuloy. Ano bang balita mo kay Kibuloy? Di ba galit na galit nga si Kwan? Galit na galit yung rally doon sa harap ng Kingdom God. Dahil bakit daw may checkpoint? Bakit daw may checkpoint? Si Digong ang nagsabi mismo eh. Nung tinanong si Digong, nasa Kibuloy. Ang sabi ni Digong, hindi, nagkukuha lang yun. Bumabalik yun doon sa Kwan. Doon sa kanyang tawag dyan, sa kanyang simbahan at saka sa kanyang bahay. Glory Mountain. Si Digong na mismo nagsabi. Kaya may checkpoint. Sabi kasi ng mga followers ni Kibuloy, bakit nandito yung mga checkpoint? Wala naman dito yung hinahunting nyo. Pero Sir Ronald, ano bang alam natin dun sa muscle nila? Wala na yung death squad nila, yung mga bata nila, yung militia nila. Ma-disband na ba yung mga yun? Hindi, yung mga death squad kasi na yan, mas malakas yan, mas matapang kung merong proteksyon galing sa mga legitimate authority like police. Ngayon, kung wala na yan, kakabahan na yan. Kakabahan na yan. Kaya nung sinabi ni Baste na pinagmumura yung police director sa Davao at sasampalin daw niya. Anong sabi ng police director? No? I'm a professional Patay tayo dyan. officer. Alam ko yung kaibahan doon sa nananakot lang
at yung ginagawa yung kanyang sinasabi. Ganon ang sabi niya. No? Wow, shut Oh. up. Wow, wow. Yun ang sabi niya, nilagay niya sa lugar sa Wow. no? Grabe, no? Oo. Oh, aside from dun sa ICC, Oo. yung mga bagong kaso din na isinampa. Oo. Ayun pa, Oo. yung drug smuggling cases laban kay Pulong, Pulong, Yeah, Mads Mads Carpio. Carpio, Oo. asawa ni Sara. Palapit na ng palapit, di ba? Palapit Palapit na, it's getting closer and closer to home. Saka huwag niyo kalimutan yung bagong police chief ng Davao, Yeah. Hansel Manantan. No? Sino ba si Hansel Oo. Manantan? Yan Ano? yung Atimonan Massacre. Oh, No? kasi Mindanao ka Yan yung, dati, di ba? Alam mo yan. Oo. Ibig sabihin, yan yung sinasabi ng police director na yan yung tao na hindi nananakot. want Yan that yung tao doesn't na bark. hindi marunong manakot, no? The one Si that Hansel. doesn't bark. Oh, Yeah. kilala ko yan, si Hansel, no? Taga UST yan eh. Hindi yan marunong manakot. Kasi diretso na yan. Wala akong sinabing ganun, ha? Wala akong sinabing ganun, ha? Wala. Kapag ito sinabi na sinasabi ko may mga ganyan Oo, kasabihan oo. na Yan. diretso na yan. Oo. Wala na. Parang si Galon, di ba si Gadon? Sigaw na sigaw, papapatay kita! Ipapapatay kita! Wala pala. Kita, di ba? Oh, di ba? Barking dog. Oh, sabi nung isang dating police general, sabi niya sa akin, nakasama ko si Gadon eh. Parang Kasi mabait siya. Mahinhin siya. sabi niya, napakabait naman. Parang kuting, no? Nung kasama ko. Sabi ko doon sa general. Kaya pala gusto ni BBM kasi Oh, kuting. sabi ko sa general, alam mo general, no? Alam mo general, yung nagpapanggap ng mga matay tao, takot sa tunay ng mga matay tao. Kaya para siyang kuting. So, speaking of kuting, it looks like BBM, sorry. Speaking of tigre, mukhang the tiger of the north is winning. Si Maharlika nagba-backpedal na eh. Wala na nga siya kamay na doon sa kwan eh. Di ba, Mark? Naguhugas kamay na sa purong video. Mukhang low budget na talaga sila, no? Masyado na lang ito na eh, parang shit's getting real na eh. Nagiging totoo na talaga eh. Si Kingmaker, kamusta ang latest kay Kingmaker? Kamusta yung book release niya? Uy, maraming bumibili ng libro ha. Maraming bumibili ha. Collector's item. At hindi dahil dun sa cover na mukha niya yung 50% ng cover, di ba? Hindi dahil doon. Bumili ako sa kwan eh, fully book. Nasa fully book na eh. Sabi ng tindera, dami pong bumibili niyan. O, di ba? Alam mo naman, curiosity eh. Curiosity eh. Ikaw ba? Meron ka na? Meron ka na ba, Bigar? Wala pa akong memoir. Papirmahan natin. Gusto mo, papirmahan ko? Gawa tayo, Ronald, back-to-back tayo na Shogun, Philippine Shogun. Tapos with attorney Mark Gamboa. Ikaw, Mark, wow. Ano mga scenarios nakikita mo, Mark? Sa tingin mo hindi lalaban ng mga sa tingin mo tatago lang talaga sila, no? Tatago eh, tingin ko eh. Kung sakaling merong mga lumusot na kaso sa plunder o doon sa itong bagong smuggling o ano, tingin ko magkakanya-kanyang tago na eh. Tingnan mo naman yung rally nung Maisug before the SONA. Tingnan mo yung rally. Ilan ang sumama? Wala pang 200. Baka ano pa yan, may mga libre pa yan, libre. Meron pa mga sombrero yon, t-shirt, pagkain, Pay pa yan. Ano pa yan. So Ronald, that means the Nograles may have the road paid for them eventually, no? Or somehow. Well, not necessarily, pero they will give the Duterte a fight. Kaya nga, I'm almost sure na hindi si Baste yung tatakbo sa Davao. Dahil kung si Baste ang tatakbo sa Davao, may tulog siya. May tulog siya. Dahil absentee mayor siya eh. Nagigising yan hapon na. Di ba? Tapos yung maraming mga nagreklamo, mga business permits, na dati ay 2 araw lang, ngayon ay umaabot na ng 6-7 months. So, kung may ipon niyang ganyang klaseng disenchantment sa kanya, may hirapan siya tumakbo again as mayor. Kaya kung sakaling healthy pa si Digong, malamang si Digong ang lalaban. Mukhang yun na lang. Hindi rin pwede si Pulong. Mukhang delikado. Si Bato, ano nga kay Bato? Mukhang delikado rin siya sa Senate ngayon Mukhang hindi na siya sure shot. Mga babae,
Number Oh. 11 siya eh. Number 10, number 11. Ibig sabihin, kung hindi ka administrasyon, delikado ka. Oo, lalo yung iba magbabump na yan ng 5 to 10% eventually. Yung mga pag nag-finalize admin ticket, patay siya O dito. naglabasan na yung mga TV ads nung iba, di ba? Oo, delikado. Kasi sumablay talaga yung, ano ba ang latest kay Agent Jonathan Morales? Mark, wala Wala, ba? wala na. Naglahula. Wala na, wala na. Wala na talaga. Wow. The Bulljack era is over. So ito na, doon naman tayo sa hopeful last episode natin. Pag-usapan naman natin. Rizal Tiveros, opposition, akbayan. Para naman maulit natin ang konting episode mo kanina kay Christian Esguerra, Ronald. Baguhin natin ang parinig talaga. Okay. Parang may sama na loob ah. Hindi naman hindi parang talagang may masamang loob talaga ako. Just to be clear, hindi siya parang. Rafaela, pwede ba ikaw mag-guest dito, Rafaela? Okay, next episode na tayo. Oops, nasaan ka? Mark, umalis. Mark, saan ka na? Umalis ka na, Mark. Ito na. Yun, it's time, your time to shine. Ano ba bago? Yan. Dapat tayo pupunta. Yan. Yan na. Yan. Maglalabas na ako ng sama ng loob ko. Ito na yung Supra. Intro mo muna. Supra edition natin. Okay guys, grabe yung nangyari. Talagang pinagalitan ni Sherwin Gatchalian si yung paboritong. Sabi ko okay lang. Ay, hindi mo sa mapahamak ako eh. Okay lang ex-human rights, wag lang ex Anyway, wag. Ako naman mapahamak ngayon. No. Di ba may Marvel ba yan o DC, yung X-Men? Mark, bakit nagwawala pero grabe naman yung ginawa niya, kinakat-cut niya si Risa. Tapos yung pinagalitan siya ni Sherwin Gatchalian, kay Sherwin pa siya nag-sorry. Parang, wait, bakit kay Sherwin ka nag-sorry dahil lalaki yung parang, okay. Pero Mark, bakit Tapos may video pa siya after eh. Conti-virus na naman yung inaano. Talagang may pagka-disrespectful talaga si tatay. Kasusan talaga. Basta okay lang ex-human rights, wag lang ex. Like, Hindi, nung college kasi ako, nung nasa Arts and Letters, meron akong professor galit na galit sa lahat ng magaganda sa klase. Bakit? Ha? Galit na galit siya sa lahat ng magaganda. Ronald, I don't know where this conversation is going. Pero ako, kahit hindi pumapasok, no? Ay, sabi tumatayo sa ako, highest ang grade ko. Ikaw palang Supra. Kaya, parang nakakuha ko lang yun. Nakarelate lang ako dun sa nangyari. Mahirap talaga maging pogi, no, Mark? You attract the wrong attention. Pero ito, masama pa rin loob ko, Richard eh. Kahit ilang araw na nakalipas mula nung hearing. Kasi ito, yung kumpanya na may-ari sa kumpanya na may-ari doon sa bahay sa Baguio. Alam mo, sa atin tatlo, ikaw lang nakagets doon sa sinabi niya sa Pogo. Ano ba talaga? Ano siya, abogado? Yung kumpanya na may-ari sa kumpanya na may-ari doon sa bahay. Okay? Itong kumpanyang to, May chart pala. kasama sa mga incorporators, kasama doon sa papeles, yung si Supranational, si AR. Kasama siya doon, tapos ako hindi kasama. Ikaw wala. Siya ang heredera, hindi. Kaya masama loob ko. Ano yun actually yung pangalan nun? Biancham. Biancham yung pangalan nun. Which is combined din nung anak niya, dalawang anak niya. Sinasabi ko nga, dapat ang pangalan nun, Bianca Mark. Kasama ako dapat. Hindi ako sinama, kaya masama loob ko. Lipat. Dapat may interest din ako doon sa bahay na yun sa Benguet, pero hindi niya sinulat yung pangalan ko. O di nakasama sana ako sa hearing, di ba? Hindi ka kasama doon sa pelikula when Harry met Ari. Grabe. Baka mabiba Max tayo. Pero ano ba yung... What's going on with Harry? Nahuhuli siya every 2 weeks. May lumalabas. Kahapon na panood mo yung hearing sa Congress. Ang katapat niya, kongresista na babae from Batangas na abogada. Nangyari siya. Binasahan siya ng legalist. No? Paano sa Senate kasi, alam niya hindi mga abogado yung kaharap niya eh. So, nag-squid tactics siya, nagle-layering siya.
nung nag-guest siya sa kay Ted Filon dun sa binanggit ni Altenco na siya ay naglabi para dun sa ano ba yun? Yung 99, yung Lucky South, Lucky 99. South 99, ang sinasabi niya ay hindi naman siya abogado nung Lucky South, etc. etc. So nag-layering na naman siya. At nag-guest siya sa kay Ted Filon, inulit-ulit ngayon. Eh dito, kahapon, ang nakatapat niya, mga abogado. Inisa-isa yung kanyang mga sinabi. At sinabi na mali yan, etc. etc. Kaya hindi ako magugulat kung hindi lamang, sabi nga nung head ng PAOK, ay itong kanyang binabanggit ng mga companies ay may interlocking directorates, may interlocking beneficial owners. Hindi siya hiwalay, no? At sabi ng corporate lawyer nung isang araw kahapon, hindi naman pwedeng kasuhan yung company, pero pwedeng kasuhan yung miyembro ng company. At siya, inamin niya, miyembro siya ng company. So pwede siyang kasuhan. Ayun lang nga, nadamay pa pati yung kanyang asawa. Okay lang madamay si Mr. Supranational. Mukhang he deserves it naman eh. Pero hindi ko sigurado kung yung asawa niya ay madadamay na wala. Ba't naman madadamay? Nakitira lang ng libre sa dorm eh. Oo nga, oo nga, oo nga. Hindi, binigyan kasi ng stocks eh. Oo nga, At yun yung pala, kanyang kaya pala. at yung kanyang mga dollar bank accounts nakita doon sa kwarto ni Mr. Supranational, di ba? Doon nakita eh, yung mga bank accounts niya eh. Hindi sinabi ng PAOK magkano. Sinabi lang ng PAOK, $2 bank accounts, no? Yung nakita, no? Kaya nga sabi nung isang abogado, kahit na pagpalagay mo na hindi mo naman pinressure si Altenco na sundin o pagbigyan yung company na hindi ikaw ang abogado. No, hindi ikaw ang abogado. Although napatunayan nila Risa na siya ngayong abogado. No, siya ngayong abogado. Pero kahit na, that is conflict of interest dahil ikaw ay dating government official at meron kang latent influence na bawal sa code of conduct ng mga abogado, no? At clearly lobbying 'yan. Clearly lobbying 'yan na bawal, no? Kaya pwede kang kasuhan diyan ng disbarment, no? Disbarment. Kahit iba pang usapin yung sinasabi ng head ng PAOK na hindi ka na simpleng person of interest. Dahil nga inamin mo na kasama ka doon sa kumpanya na may interlocking directorate doon sa isang kumpanya na napatunayang ng kidnap ng 40 Chinese nationals as early as 2020. No? So, kanya no, yung mga kaso na yan, pwede siyang singilin dahil masyado siya madaldal. Masyado siya madaldal, binabaon niya yung sarili niya. Katulad kahapon, 2 beses niyang sinasabi, bahay ko. Yeah. 2 beses niyang nadulas. Freudens No? siya. Oo, 2 beses. Yan yung problema pag masyado ka madaldal. No? Kaya, Galing na kasi hindi yung katulad na Attorney Mark, no? Pinipilit sasabihin. Hindi papahuli ng buhay, di ba? Yun. Ark! Oo. Are the walls closing in Oo. on Tayari? Oo. Malapit na kaya mayari yan? Dapat kasi Mark, inadvisean mo eh. Inadvisean mo na huwag masyado madaldal. Inuuna niya yung Mr. Supranational niya kaysa sa akin eh. Oo Kaya nga eh. nagtatampo ko eh. Ari, Oo, parang- wala kang, Ay, di ka man lang binigyan ng stocks. Di man lang ako binigyan ng stocks. Eh di magkasama sana kaming Parang inaano sa Senado. Di may kasama sana ako. Pero Yung problema anong ginagawa ng dollar accounts? Doon sa kwarto ng Ayun. Supranational. Anong ginagawa nun doon? Ha? Ha? Meron ka bang For idea? safekeeping. Meron ka ba idea? No? baka kasi tumaas ang dollar, gusto nila mag-diversify. No? Yan. Oo. Baka may financial literacy, ano siya. Hindi baka kasi hindi ito sagutin na natin. Kasi siya yung companion pag mag-abroad. Kaya So, dapat hawak dollar niya yung at mga dollars. Oo, pwedeng mag-withdraw ng dollars. Pwedeng mag-withdraw ng dollars. At Kasi alam mo siya na, yung taga-turok. Withdraw lang. oo, diba? Taga-turok ng Oo. insulin. Oo. Dahil masyado siyang matamis
No, masyado siyang sweet. Kailangan siyang alalayan, no? Pero seriously, bakit parang ngayon nabubuking na siya back to back to back to back? Do you think there's a net being Naalala ko lang kahapon, kausap ko si Walden. Sabi ko kay Walden, Walden, no, minsan ka lang bumanat, nakasuhan ka kagad ng libel. Ako araw-araw bumabanat, wala pa rin akong kaso ng libel. kasi siguro awayin mo sila ng gusto, wag na lang. Not worth it. Baka pa-interview ng 10 program everyday. Kawawa naman si Walden, pabalik-balik yung Davao dahil sa isang libel case. Minsan lang siya bumanat, no? I think they wanted to make a sample out of me, except it's not working. Neither Walden is withdrawing nor... I mean, grabe, no? Talagang bugbog na bugbog sarado mga Dutertes. Pag-usapan natin sa next episode, tinatanggalan. Pati si Bongo yata nawawala na ng security portfolio, security team. So, pag-usapan natin, is Harry Roque just a telltale of things to come for the ultimate, Tawag dyan, simple na tawag dyan, karma. Ayan. Pag-usapan natin yan. Thank you very much.